mga kapatid, mga kapuso, mga kapamilya. Laban ko, laban mo, laban natin lahat para sa serbisyong totoo sa ating barangay. Sana kayo rin. Salamat po. Si Kapitan Nilo San Diego po, pinamanuhan niya ang pagtigil ng paglusaw ng ating barangay princess at iba pang malapit na barangay na gawing dagat at palawagin ang ating ilog, Pampanga Delta River Project. Kasama po niya si Konsyal Gunting Marcelin, Konsyal Inyo Madla, Konsyal Go Umali ng Kalumpit, at si Tata Basyo. Dahil po sa marugdog na dudurugo ang kanyang puso na tayo ay mawala sa mapa ng Kalumpit, Bulacan. Siya po ay nagtagumpay na ito ay napigil. Ngayon po ang natanungan, saan pa po tayo boboto? Tayo po magsama-sama sa tagumpay ng Team Nilo. Kasama ang kanyang mga konsyal. Iboto po natin ang buong tigil. Dating Consilor, First Consilor, Barangay Captain, Original Kapitbisi Founder 1980 and Sagip Duray President Delta Pampanga. Ex-military Philippine Marines, instructor at retired BCTA employee, Business Conversion Development Authority bilang Manager for Security Operation. Ang ganda pong mabait na asawa at pang-ating aming pinakakain, Mrs. Erlinda Bustos Magla. Ang kanyang mga anak, Maylin, Harold, Bart, Donalyn, Imelda, Ferdinand, at ang kanilang mga malugaw na yan. May sapat na eksperyensya at kakayahan sa tawag ng tungkulin, maging ito'y government services at pribadong kumpanya. AAP Marines, ginawa na po ng 9 na medalya sa panahon ng kanyang pagsiservisyo bilang pagkilala sa katapatan at kagitingan sa pagtupad ng tawag ng tungkulin alang-alang sa serbisyo sa bayan. Ang ilan po sa kanyang mga kasanayan: Marine Jump Master Airborne Silver Wings, Demo Specialization, Force Reconnaissance, U.S. Marine Corps, Gold Wings, U.S. Navy SEAL, HDMA Gold Wings, Scout Ranger, Graduate Class 18, Bayonet. Ginawa na mahigit na 27 commendation letter at plaque sa galing sa pag-escort sa Miss Universe Beauty Pageant kay Vice President Mondale, U.S. President to the Philippines, BCDA COA Commissioner Audit Award, Main Office, pagkilala. President Gloria Macapagal Arroyo, BID Escort, Global City, Taguig. President Era Estrada, BID Escort, SDMA, BID. Chairman, Payawa, SDMA Security. United Nations UNCTAD Conference, pitong nasyon ang conference. Malacanang Philippine Navy, Marines, Contingent, Presidential Security Command. Ang aking pagtutulong ay walang iba. Laban ko!
Laban mo! Laban natin lahat! Kapitan Nuno Santiago! Maraming salamat sa ibang pagpagdala sa siyempre sa napakahaba at isang magandang araw po sa inyo lahat, sa aking mga kamag-anak, kapitbahay, magulang, aspect family, kapit-bisig, sakit buhay, senior citizen, abot kamay sa aking pamilya, sa inyong lahat, magandang gabi po. Napakinggan po ninyo ang aking mga kasama sa konseho na nagnanais na maghain ng kanilang mga hadikain at panuntunan tungkulin sa ating barangay. Nakita ninyo kung saan aspeto sila mapupwesto. Nakikita po natin at napapanahagan ang kahusayan ni Vic Bautista sa kanyang kampanin sa sports at edukasyon. Naalala ko siya ay magaling na player ng Bulacan. Siya po ay nakikita kong magaling na leader sa sports at mag-develop ng ating mga kabataan sa darating na henerasyon. Naalala ko po nung ako'y bata, dahil ako po ay naging, bukod po sa Clara, ako ay naging interplastic player din po nung araw. Ganun din ang ating si Boy Bultas sa infrastructure na maasahan natin sa mga pagawain. Siya ay nag-aral at nanungkulan din bilang konsihal. Ganun din ang pagiging barangay captain. At noong araw po, maalala nyo, siya po ay naging barangay channel ko nung ako po ay barangay captain. Nung tayo naging humarang barangay, kasama ko po siya. Ganun din si Renato Magda sa administrative, sa kanyang mga pagawain, mga advocacy. At narinig niyo kung anong kanyang kagalingan sa pagpapaalala na hindi na kailangan gamitin ang ira, kailangan lamang ang sisipag. Ganun din ang anak ng ating barangay captain dati na si Gil Mariano. Ang ina, sorry po for the words. Mga bata na rin mali. Ang napakagaling na rin yan sa kanyang sinasabi sa health na may lalagay natin siya sa committee, lalo na sa mga senior citizen. Napaka-epektibo. Dahil si Parent Peli Mariano po ay napakasipag gumawa ng gamot. Hindi malingit sa inyo ang mag-anak na ito. Paalala ko po, si Gil Mariano ang tumatawag po para magbigay sa atin ng tulong na nanggagaling sa LBC. Palakpakan po natin siya! Napakalaki po ang tulong na binibigay niya sa atin. Kapag matawag po sa Channel 5 o Channel 2, napakalaki po ng komunikasyon natin. Maswerte po ang Puro 5. Sapagat dito ay napakarami nating pagkukunan ng mga biyaya, lalo na sa panahon ng kalamidad. Ganun din po ang aming kasama na si Marcial Cruz. Malalagay po siya sa ating peace and order sapagkat siya po ay nangunguna sa kabuuan ng Central Luzon. Siya ang presidente ng Guardian at epektibo rin sa lahat ng paggawa ng mabuti dahil siya naging konsihal at nagsisilbisyo hanggang sa ngayon at nagtatatawag kong palagi ni Governor at ni Mayor para sa pagtatalaga ng kanilang mga tauhan sa bawat barangay. Isang magandang hapon po na kami pinagbigyan ng ating kamag-anak, kaibigan, kumare, si Maestra Gandhi Magda. Isang magandang hapon at pasasalamat sa binigay ninyong pagkakataon na maging history ang araw na ito sa aming advokasya, sa aming pagbibigay ng plataforma ng gobyerno sa halalang ito. Maraming salamat sa panahon. Nais ko magsimula sa isang bagay na tayo nalalapit sa halalan. Tayo po ngayon ay naharap sa isang muling pagsubok. Muli magagamit natin ang ating judgment. Muli magagamit natin na tayo'y minsan sa isang panahon
tayo magiging isang huwes o isang abogado. Sapagkat sa panahon ng inyong pagboto sa nalalapit sa 28, magagamit ninyo ang tunay na pagboto. Huwag lamang pong dadalhin sa ibang issue. Tunay, ito pinatatanging karapatan na ibinigay sa atin na walang makakaagaw. Ang inyong lingkod ay hindi lamang nakilala ninyo sa ngayon. Noong araw, nung ako po ay naging barangay captain, kung paano tayo nagkaroon ng isang tubig ngayon sa Nawasa, ang inyong pong lingkod ang nagdala nito rito sa panahon ni Mayor Mendoza. Dati po ako ay Pangulo ng Francis Water Works na noon, sumasahod tayo, nagbabayad tayo ng 30 piso o piso isang araw. Lamang, 2 oras lang ang tulog. Alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kapag ka hindi ka nakasahod, wala ka ng tubig. Kaya po dumating sa sukdulan na nangangailangan tayo, maraming dumadaing hindi nakakarating sa dulo. Ngayon din sa magkabila, kapag ka nagbukas ang nasa gitna, nagre-reklamo na. Kaya po, natupad na nagkaroon tayo ng Nawasa. Yan po ay sa panahon namin. Dinilingin sa inyo lang paano tayo naging huwaran sa kabuuan. Na ang lahat ay nakisa. May kulay ang kapaligiran. At ang mga tao ay lumalabas na kusa. Tapat ko, linismo. Binibigyan pansin ang bawat isa. Ang kanilang mga harapan. Ganun din, anuman ang pangangailangan, hindi mo kailangang utusan ng tao. Sapagkat doon ay makikita mo. Sabi nga, kailangan leader, mas-set an example. Kailangan manguna ka. Ganun din, pinapaalala sa atin na Presidente ng Amerika, si Abraham Lincoln. Ang isang tao, subukin ninyong bigyan ng isang posisyon at makikilala mo kung anong klase, anong uri sa mamalakad, kung siya'y makasarili, makabayan, o talagang makabansa na sinasabi natin may pagkakatotoo. Hindi po kung susubalian. Tayo sa magkakaroon ng transparency sa darating kung papalarin una sa Panginoon at bibigyan ng pagkakataon. Hindi po kami mangangako. Gagawa kami. Kung paano kami gumawa ng araw, hihingi namin na mapantayan man lamang ito. Sa panahon ni Kapitan Robert, umabot po sa huwaran barangay at nung ako po ay nakasama sa council, naging huwaran din po ito. Lamang ang mga sumunod sa loob ng 23 taong mahigit, wala pong naganap. Kung maalala ninyo nung araw, wala naman pong mga karsada. Ang karamihan, kung magsidating sila, simentado o espaltado. Lahat po tayo ay nagpapaalala ang darating. Ay gamitin natin. Meron po tayong social accountability. May social obligation. Meron po tayong magagawa. Huwag po kayong titingin o mag-iisip ng dahil sa kumare, kaibigan, agad kayong madadala sa matamis na pangako. Pakapiliin po natin at liniin. Meron kayong magagawa at huwag kayong titingin sa panandalian. Nalalapit, hindi lingid sa inyo sa maraming panahon na dumadaan ang eleksyon. Ang ilan ay nabubulag. Hindi nadarama ang higit na pangangailangan ng ating barangay. Ang higit na ano pa ang inyong magagawa. May magagawa tayong lahat. Kung sa isang araw, halimbawang binigyan kayo, pigilin natin ito. Nakapag-tis tayo. May heroic act. Meron kayong mabuting magagawa. Kaysa kunin ninyo ito at pagkatapos, sisisihin kayo ng inyong sarili sa loob ng 5 taon darating. At pagkatapos, kung ano ang inyong inupo, kung pangit tayong lahat. Kung maganda tayong lahat. Ang kabutihan, magpapila sa inyo. Hindi sa amin. Yan ang makataas ang aming
pagnanasa, makagawa ng mabuti, kung hindi ninyo tutulungan ang inyong sarili, o hindi ninyo pag-aaralan ang inyong gagawin, hindi po tayo matutuwid. Kaya po ang COMELEC ay nagtatakda. Gumagasta ng ang bawat isa sa atin ng 5 piso bawat isa. Bilyon ang inuubos. Binabayaran ng COMELEC, binabayaran lahat ng mga teachers para pumunta tayo sa pangalan bumoto upang gamitin natin ang ating katalinuhan na niluluklok natin ay tamang mag-aayos ng ating budget sa pamahalaan. Kung paano patatabuhin, saan dadalhin, at ano ang mga pagpaplano. Sa nakalipas na ilang taon, tayo po ay may allocation budget sa SK 200,000 more yearly. Hindi po nagkailaw. Ang SK po, ngayon wala na po ang SK po ay may pondo. Sapat para lahat ng ating barangay ay magkailaw at doon din kukunin ng bayad sa konsumo ng metro. Sapat sa verification. Kaya po pakalingin natin. Kung maglalagay tayo, yung may puso, may isip, may mata sa pangangailangan ng barangay, hindi yung nakikita ninyong pansarili. Huwag pailanin ng galit. Kinakikita ninyong matigas kami at sabihin ninyong ispekto kami. Hindi po ba ispekto? Ang batas kapag in-implementa dahil hindi tayo sanay sumunod sa matuwi, magagalit tayo sa gumagawa ng matuwi. Pumunta po kayo sa England, sa Amerika. Walang taong hindi nag-aaral ng pagkamilitar o ng pagkaroon ng disiplina na pambansang disiplina. Dadaan po kayong lahat. Dahil naman po sa Pilipinas, sobra ang bureaucracy, sumobra ang tama. Who you know? Sino kakilala mo ang nangyayari? Kaya tumitigas ang ating dibdib. Tumitigas ang ating mga dila. Puro tayong pinuno. Pumunta po kayo sa iba't ibang bansa at pag-aralan natin, marami sa atin ang napakatatalino at higit na alam nila. Ang matuwid, kapag ginamit natin, asensyo tayo. Pero kapag baluktot ang ginamit, baluktot tayo lahat. Sa bilibig tayo pupulutin. Mawawala tayo ng silbi sa lipunan. Totoo po, hindi po ako nagsusunod-sunod. Nasa dapat hapon na po tayo, kami senior citizen. Hindi na dapat kaming humabol. Lamang, may magagawa pa tayo. Meron, sa tulong ninyo, may lalagay ninyo tama na mamamahala na maglilingkod sa inyo sapagkat kakain nilagay ninyo matuwid. Matuwid ang kalalagay natin sa kinabukasan sa ating barangay. Tunay, nakikiusap kami. Hindi po huli. Napakaaga. Sa bawat umaga, may bagong pag-asa. Hindi po yung salita na, ay, hindi na may tutuwigan. Hindi! May tutuwid po natin ito. Kaya naman, sa inyo magmumula ang paglalagay ng tama. Maglagay tayo ng tama upang panamin tayo sa tuwing madaan. Mabigat pong baluktotin, ang baluktot na, o tituwid ang baluktot na. Subalit napakadali pong ituwid dito. Huwag tayo lumingon sa nakalipas. Ang hinaharap, at tingnan natin, may magagawa kayo, may puso kayo, gawin ninyo ang pagiging tunay na turn ninyo o judge ng walang kapalit. Tunay nga po, malayo pa ang ating lalaking. Subalit, hindi po napakahirap. Kaya po muli, nakikiusap kami. Ibalik natin. Una sa Panginoon, kung nagawa natin ang maging huwaran ito, sa makita ninyo, magluklo kayo, upang maging mabuti at maging huwaran tayo sa dalamay. Tunay nga po, na kayo ay saksi. Hindi huli. Hindi tayo kahapon lamang sinilang dito. Nang tayo magsabihin dito sa Francis. Isang ating
igiban sa dadaanong pinapasa natin ang ating mga bandi. Ngayon, meron na tayong kalsadang maluwang, simentado, kabuuan ng Barangay Francis sa kanyang mga kalsada. Meron tayong 4 na kilometro. Sa kabuuan ng ating lupain, umabot ng 1 milyon, 700, 700 at 4 na metro kwadrado ang kabuuan ng Francis. Meron po tayong 3 paaralan, 6 na simbahan. Kung mapapansin ninyo, ang Francis ay napakalaki. Subalit, nandito po uusbong ang pinakamagandang barangay. Meron po tayong 2 exit point na kung titingnan ninyo at iguguhit ninyo, ito isang napakalaking village, isang napakalaking subdivision na kung matatayo natin ang mga gate, ang point of entry, mapapagawa natin, may update natin ang mga karsada. Hindi po pinangangako kahit man lang isa-100 metro, may susundan ang susunod upang gawin ang pag-upgrade ng mga karsada. Ganun din, kung napapansin ninyo, magkaroon lang tayo ng habagam ang umaabot sa atin. Ang nangyayari, ang ilog po natin, wala pong paglilinis. Saan po napupunta ang budget? Bumili ka na sigarilyo, bumili ka ng gasolina, sumaka sa LX, may tax. Manood ka na si may drainage tax. Ano po, ang ating ilog, wala pong naglilinis. Kaya po nung ako'y nasa Delta, Lumaban, 22 barangay, pinagtanggol natin. Hindi po dahil sa sundalo kung naging rebelde, kundi hinahanap ko, nasaan ang gobyerno? Nasaan? Ilog na maliit, hindi malinis na ilinisin. Nakalaki pa ng napakalaki. Tunay. Tayo ay saksi sa lahat ng magaganap. Huwag po tayong padaya. Nakikiusap po ang Team Nilo. Pakadamahin. Tingnan. Kung sakali po na may natagpuan kayo sa aking pagkatao bilang humahangol at magiging ama kung sakali at papalanin sa Panginoon. Tingnan ninyo kung mayroon akong immoral na ginawa sa bayang ito. Tingnan ninyo kung ako may record. Kung ako may bisyo, ano man bisyo? Alak, sigarilyo. Wala. Una sa Panginoon. Nais kong maging malinis. Dahil gusto kong tingnan ang barangay natin na ang mamumuno ay maging huwaran, hindi immoral. Medyo gumawa. Kasi yung binenta hindi pa itinimigay at una po sa lahat, bago magwakas sa aming team, sa lahat po ng senior, sa lahat po ng lapit fishing, ang laban na ito. Laban ko! Laban mo! Magandang gabi sa inyo lahat! Ang sunod na kapitan ng Pilipinas, Kapitan Leo Santiago. Kilala din po natin ang pagtaguyod ng Luque family, pamumuno ng representante na nandito